O ngayon, gusto kong ibigay ito sa inyong mga latest developments tungkol sa online gambling. Si Senator Win Gatchalian, mga kababayan. Yan Gatchalian seeks probe into learners' engagement in online gambling. So maganda ito po. Yung ating mga mag-aaral are actively engaging sa mga sugal na to online. Ngayon, despite this reported, Senator Tulfo, malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan. O online gambling, ganyan mga kababayan ang resulta ng addiction sa pagsusugal. So, kailangan talaga na tuldukan na ito ng ating gobyerno. Kasi, yung sa isabong po, imagine, dahil sa pagsusugal, more than 100. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo uli sa ating podcast, Life with Dante N. O ngayon, gusto kong ibigay ito sa inyong mga latest developments tungkol sa online gambling. Si Senator Win Gatchalian, mga kababayan, nag-file na po ng isang resolusyon sa Senado para maimbestigahan po ang engagement ng ating mga kabataan, mga mag-aaral sa online gambling. Yan Gatchalian seeks probe into learners' engagement in online gambling. So maganda ito po na gustong mangyari ni Senator Win Gatchalian sa kanyang resolusyon, mga kababayan, na final ngayon pa lang. Gatchalian cited reports of learners being exposed to and are actively participating in online gambling platforms. Tulad po ng Bingo Plus, Okbet, or Okibet siguro ang tamang basa nito. Okibet, Piso Game, InstaWin, InPlay, eGames, Peria Game, Bet88 at yung King Casino. Nasisira po kasi ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Nalululong po sa online gambling. Imbes na yung kanilang oras nakatutok sa kanilang pag-aaral, ayun, nalulong na po sa online gambling, nalulong sa sugal. So sabi po ni Gatchalian na based sa data na mula sa DepEd, lumalabas that there are 8 reported data on learner gambling incidents from school year 2020 to 2021 to the present, confirming that yung ating mga mag-aaral are actively engaging sa mga sugal na to online. Ngayon, despite this reported learner gambling incidents, the DepEd currently has not released any specific department order that prohibits or provides sanctions for gambling among learners within schools. Pabaya po yung DepEd. Kailan to nangyari, mga kababayan? School year 2020 to 2021. Wala Pinauso ng previous administration, mga kababayan, yung pagsusugal. Yun ang nakakalungkot. Gatchalian expressed alarm that learners can access online gambling platforms without adult supervision. Because yung mga young people, madalas sila focus na masyado. Tutok na tutok sa kanilang mga cellphones and computers. Kaya madali sila na ma-attract sa mga online gambling advertisements found on websites and social media platforms. Tulad po ng Facebook, X, Instagram, TikTok, pati yung YouTube. They just provide their basic information and they can already access multiple promos and cash-in options. Sabi po ni Senator Gatchalian. May presidential decree, mga kababayan, presidential decree number 1869 na nagbabawal po sa mga persons under 21 years old o mga estudyante of any school, college, or university in the Philippines from playing games of chance. Kaya lang sabi po ni Gatchalian, yung absence niya of specific penalties on establishments for violations involving the engagement of learners and those under 21 years old niya renders the enforcement of the law weak, independent on casino compliance alone. While learners are explicitly prohibited under the law from playing games of chance, there is currently no comprehensive national policy niya or education-based intervention that directly addresses and regulates the spread of gambling, both offline and online, within schools
or among learners, sabi po ng senador. Kaya nag-file si Gatchalian, mga kababayan, ng isang bill seeking tighter regulations against online gambling. Many of his colleagues, on the other hand, are posing for a total ban on online gambling. So maganda po ito, mga kababayan, na gagawing investigasyon in aid of legislation, siyempre. Ito yung mga investigation in aid of legislation, mga kababayan, na kapaki-pakinabang, di ba? Dapat nating isupport po ang mga ganitong mga proposals, ang ganitong mga aksyon. O ngayon, yung ating Pangulo, pinag-aaralan na rin yung mga panawagan for total ban on online gambling. Sabi po ni Jose Castro kanina, tinitimbang na ngayon ng ating Pangulo yung possible economic and social impacts nitong possible ban on online gambling, total ban. So sabi po niya, ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aralan kung ito ba ay makakaapekto sa ating ekonomiya, makakaapekto sa mamamayan, at hindi po tayo maaring magpadalos-dalos po dito. Dahil minsan po, kapag po mismo ang legal at license ng mga online gaming sites, ang yung ibaban, mas dumarami po yung illegal na online gaming sites. At yan po ay mas makakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aralan po yan ng ating Pangulo. Si Senator Raffy Tulfo kasi po, kasama siya sa mga other lawmakers in calling for a total ban on online gambling, in hoping that the President will make known his position on the matter in his next SONA on July 28. Ito yung statement, mga kababayan, ni Senator Tulfo. Malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think. If I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Eh kung dahil sa 140 billion masisira napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit tinanitigil na itong online gambling? Habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na nakita ng mga pasahero at pinigilan siya. Paano kung hindi nakita? Paano kung gabi natutulog yung mga pasahero? Sir, tapos... So grabe yun. Ay nahuli po na driver po, mga kababayan, habang nagda-drive, nandun sa online gambling po. Imagine yung peligro. Imagine yung peligro, mga kababayan. Nakakita kang driver, pati yung buhay ng mga pasahero niya, sinusugal niya, kasi lulong siya, mga kababayan. Yung kaligtasan ng kanyang mga ng kanyang mga pasahero, sinusugal niya na rin, kasi nalulong na po sa online gambling. Ito, pakinggan ninyo yung report ng PTV News. Samantala, pinatawan na ng preventive suspension ang lisensya ng bus driver na nakuhanan na naglalaro ng online na sugal habang nagmamaneho. Ayon kay LTO Acting Assistant Secretary Greg Juan Jr., magtatagal ang suspensyon sa loob ng 70 araw at inisyuhan na din ito ng show cause order. Giti po hindi papalampasin ang kanilang ahensya ang ganitong gawain kung saan dahil sa adiksyon sa online gambling ay nalalagay sa alanganin ang mga pasahero. Naharap sa reklamong violation of reckless driving at Anti-Distracted Driving Act ang naturang driver. Pagpapaliwanagin din umano ang driver kung bakit hindi dapat tuluyang i-revoke ang kanyang lisensya. Sa oras na pabigo ito na humarap sa LTO at magsumite ng kanyang explanation, ibabase umano ng ahensya ang kanilang desisyon sa hawak nilang ebidensya. Yan nahuli, mga kababayan, abang nagda-drive yung driver nag-o-online gambling. Ganyan, mga kababayan, ang resulta ng addiction sa pagsusugal. So, kailangan talaga na tuldukan na ito ng ating gobyerno. Kasi, yung sa isabong po, imagine, dahil sa pagsusugal, more than 100 missing sabongeros, mga kababayan, na hanggang ngayon, hindi pa makilala yung mga na-retrieve na mga buto. You see? O ngayon, bigay ko sa inyo yung update dito sa issue ng missing sabongeros. Yung dinawit, mga kababayan, ng whistleblower na si alias Totoy,
yung retired police general nag-deny po na sangkot siya sa missing sa Bungeros case. At ang sabi dito, kakasuhan niya yung si alias Totoy. Ito po, si alias Totoy, Jolie Dondon, Patidungan. Sabi po ni Police Retired General Junel Istomo, I categorically deny my involvement in any manner and I will present evidence to clear my name sapagkat ang pag-uugnay sa aking pangalan ay walang sapat na patunay. Handaan niya ako na sagutin any allegations at the proper forum. I have faith in the impartial justice system and due process of law, sabi po ni Istomo. Sa kanyang ginawang paninira sa aking pagkatao at reputasyon, inihanda na ng aking mga abogado ang kaukulang kaso sa malisyoso at walang batayang akusasyon sa akin. So may buwelta kaso, counter charges na inihanda mga kababayan si Istomo laban dito sa whistleblower po. Pero sabi ni alias Totoy, mas marami pa anyang kaso ang ipafile ko sa National Police Commission. So sabi po ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Caliniza, may iba pang mga pangalan na sinasabi itong si Patidungan, which include a police general who was not on the initial list. Sabi niya, I am expecting another complaint affidavit from Totoy Patidungan. Mukhang chapter 1 pa lang ito. Mukhang may chapter 2 pa. Let us see where this leads. I think Patidungan is shooting from dagat. He speaks out his mind. So kung may maalala pa siya, let's see what actions he would take. So madaling sabi mga kababayan, other than si retired General Istomo, may iba pa na may ranggong general ang sabit. So yan po ang aabangan natin in the coming days. Ngayon, si DOJ Secretary Boying Rimulya nag-react doon sa aligasyon ng tanim sako daw. Tanim sako ng mga boto sa Taalik habang hinahanap ang missing sa Bungeros. So sabi ni Rimulya, kalukuhan yan. This country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. So anyway, mga kababayan, yun po yung mga developments ng balita. Umiwas po tayo sa online gambling. Yung mga nanay, mga tatay, bantayan ninyo ang inyong mga anak. Baka addicted na sa online gaming, online na gambling. Mapariwara ang kanilang future, ang kanilang buhay po. So yun lang muna mga kababayan, yun ating short video ngayon sa Life with Dan TM. Lagi nating tatandaan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.